This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Humaharap tayo sa isang halalan para sa presidente ng bansa dito sa darating na taon. At araw-araw yan na ang laman ng ating mga front pages ng mga pahayagan, radyo at telebisyon. Araw-araw itong kandidato, yung isang kandidato, ngaw-ngawan, debate, hindi malaman kung sino magpa-partner kanino, vice-presidente, kung kaninong presidente. Araw-araw po yan. Ngunit nalalampas sa atensyon ng maraming mga kabansa po natin at kababayan natin yung problema ng ating eleksyon. Kung yung ba ay may saysay na eleksyon, dahil dito sa naranasan na natin ng mga problema sa ating tinatawag na automated election system. Yung 2010, 2013, nagkaroon na ng maraming question, lalo-lalo na yung issue ng source code. Yung pinaka-programa ng computer. Kumbaga sa isang pelikula o isang TV show, yung pinaka-script na magpapatakbo ng programa. And yung mga seguridad na napakahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng eleksyon, maraming tinanggal po dyan. Dose-dose ng mga security features. Tulad nung pagbibigay sana ng detalyadong resibo kung sinong binoto, yun ay tinanggal. Ngunit sa kasalukuyan, ang isang mahalagang issue na hindi dinadala ng malalaking media sa pansin ng taong bayan ay itong COMELEC Resolution number 9987. At ako'y ito'y nadala sa aking pansin sa palitan ng email ng mga miyembro ng Philippine Computer Society at mga ibang mga nakabantay po dito sa COMELEC at sa Automated Election System. Ano itong resolution number 9987 signed on September 14, 2015, just 2 weeks ago, na pinoproblemahan ng ating mga computer experts. Ating inimbita si Ginoong Toti Casino na madalas na nyo na mapapanood po rito o napapanood basta dito sa question ng eleksyon natin at itong mga computers na ginagamit, mga optical readers, and so on. Dahil it's a highly technical problem or issue that COMELEC does not take seriously to explain to the people because ayaw nila na maunawaan ng taong bayan itong mga detalye at yung mga palusot na ginagawa nila. Kaya tayo nakabantay po dyan. So, si Ginoong Toti Casino ay tutulong sa atin na mapaliwanag kung bakit mukhang may sense of urgency, indignation, yung palitan ng indignation meaning galit, yung palitan nitong mga emails tungkol sa resolution number 9987. So please go slow because I think most of our audience will want to understand every problem associated with this resolution. Please, Toti. Maraming salamat, Kamento, at magandang araw sa inyo mga tagapag-subaybay itong programa. Ang hangarin ng aming mga samahan, hindi lang ang Philippine Computer Society, samahan ng mga ibang mga ating mga mamayanan na gusto maging matuwid ang ating halalan,
ay isa sa mga kailangan nating patunayan na tama ang takbo ng itong mga programa ng computer. Ang isa dyan ay yung source code review. At gaya ng paliwanag nyo, ang source code review ho ay yan yung parang ka-script kumbaga sa programa para malaman ng taong bayan kung ang ginagawa natin sa mano-mano at ginagawa ng programa sa computer ay patas, parehas. Kasi hindi natin natitiyak kung ang laman po ng computer program tama yung pagbibilang, tama yung pagsusuri, tama yung pagtatransmit, paglilipat yung suma total ng pagboto doon sa presinto sa susunod na level, yung sa Board of Canvassing. Nung nakaraang halalan nung 2,000 GIS noong 2010, ni minsan ang pangangasiwa ni then Chairman Melo, walang source code review. Pero karamihan sa mga samahan ng panlipunan na nagsasabi na kailangan ng source code review, hindi na pinatupad yon. At maliban din dyan, may mga lumabas na mga sabit, kumbaga, ang nasaksihan ng taong bayan. Katulad nung 7 araw bago nung halalan na nabalita niyan, kumalat siya sa buong Pilipinas na yung CF card, yung nilalaman yung programa at yung mga kandidato doon sa bawat presinto, ay hindi akma ang bilang sa mano-mano. At ang ginawa ng COMELEC at ganoon din yung supplier, tinawag lahat yung mga 67,000, 67,000. Pinabalik agad. Pinabalik, ano? Yung mga CF card. At 75,000. Halos ganun kadami. Sa buong Pilipinas. At ito yung mahigit mga 1,500 mga munisipyo. Nalaman ba natin yung pagpalit ba tama o mali? Nagkaroon ba ng panibagong pag-aaral at pagsusuri doon sa mga CF card? Sabi nila, yung 75,000 yun, aayusin nila o papalitan nila? Papalitan nila dahil mali daw ang pagkukumpigura. Kung sa ilang araw na yun, kaya bang palitan yung 75,000? Yung paghakot at pag-deliver. At nakakatuwa naman nun, bago pa nung gulo na yun, yung PCOS machines, dinisable nila yung ultraviolet sensor doon sa loob ng makina na ang trabaho niyan, ang hangarin niyan ay para malaman kung ang pumapasok na balota ay peke na hindi gawa ng National Printing Office na ayon sa batas, yung dapat na silang official printer o tunay. Dahil tinanggal na nga yun at minadali niya lang bilhin yung UV lamp na mano-mano. Hindi tuloy na gamit tuloy yun. Mga iba akala flashlight pa nga At, para paliwanag lang, sa dagdag na paliwanag, yung UV light, parang yung scanner ng dolyar, yung pera. Yung pera. Di ba? Yung para i-check mo, counterfeit ba o hindi. Kasi tama yun. Kasi kung hindi nga tunay nga yung balota, isusuka yun. Iluluwa yun ng makina. Para malaman na, hindi to tunay, ito peke. Ngayon, kung wala yun, ano ba naman yung gawin ng isang mandaraya? At gawin niya, ipasok niya yung balota sa isang lugar. At i-capture nyo yun, kasi hindi naman malalaman kung peke yung balot o hindi. Magpapagawa na sa kahit yung printer dyan, pwedeng gawin yun, gagayahin lang yun. At ilagay nyo na doon yung sa mga boto na pwedeng iscan ng PCOS na yung sa kandidato nagbayad, na gusto niyang manalo. At yung resulta na yun ay tinatanggap ng CF card. Kaya nga nung nagpalitan ng CF card, maliban natin kung may laman na yung CF card. Okay. So, nung makaraan na yung araw ng halalan, eto na, naglabasan na yung mga balita. At sinabi daw, may mga resulta, ang petsa ay hindi Mayo Agis, yung opisyalis na araw ng halalan. Kung hindi, mas maaga pa. May mga petsang Mayo 4, may petsang Abril 30, meron pang hanggang Enero. Meron pang ibang taon na atang nakalagay? Hindi lang yun. Meron pang doon, lumalabas na yung nasa ibabaw nun, ang halalan sa Republika ng Colombia. Yung Hindi alam ng mamamayan yan, di ba? Doon sa Cotabato, pinalabas yun ni Piñol. At sinabi nga sa... Sana may larawan tayo ng lahat na yan, isama natin sa isang aklat para on record. Meron yun, pero binamaliit lang nung supplier at sinabi nila, hindi, nilagay lang yan dyan. Paano namin nilalagay? Wala naman sa amin yung hawak ng makina at yan hawak ng COMELEC at kundi COMELEC at Smartmatic. So sinasabi namin na, yan nga, kailangan suriin, kailangan maisiwalat nga at intindihin ano ba ang dahilan at ba't lumabas ito. Kaya kailangan ng source code review.
Yan ang kahalagaan ng source code review. At aalamin at susurin ang bawat makina, hindi lang isahan. Lahat yan. Kasi Saan ba nakalagay ang isang source code? Sana may pang-demo tayo dito makita. yung source code ko nakalagay yun sa compact flashcard. So parang yung maliit Yung na maliit binibili na, natin oo. na SD card. Kasi meron din programa yung PICOS. Oo. Yung kumbaga, yung pinaka-native program nung nalaman ng PICOS, parang lang magbilang at magkilala kung yung pagbasa, pag-scan. Pero yung nilalaman ng mga balota, yung disenyo ng balota, lahat yun ay nakaka-capture sa CF card. So, kaya nga yun ang kahalagaan ng CF card, no? So, di ganun nga tayo at nakita natin, iba-iba yung petsa. Isa pa nga talagang nakakapag-gigil na nga. Yung sa tanggapan po ni Pangulo ng Senado, dahil under the Batas Pambansa 881 at ganoon din sa Republic Act 9369, na ang mga boto para sa Senado ay tatakbo yan doon sa PICC at ang bibilang noon yung mga komisyoner. Ang boto para sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo ay tatakbo yan sa Joint National Board of Canvasser, meaning kasama ang Kongreso at kasama ang Senado para sila ang mismong magbibilang. Sila mismo ang magtitistigo at magano at sasabihin nila, nakita namin nga yan, tama ang pagbilang. Pero doon pa lang doon sa pagbuo ng dalawang ating sanggunian, lumabas nga na sa report ni dating Pangulong ng Senado si Juan Ponce Enrile na 256 million registered voters ang nilabas. 256 million registered voters. Samantalang ang tunay ng ang bilang lang natin nasa 50. 50. Ano yung sabihin niyan? Ba't 5 times ang laki nun? Okay? At malaman-laman din natin nung sinusubaybayan namin yung baton ng mga resulta. Mga bago nakating gabi, kada oras-oras, minut-minuto, lumalabas yung resulta. Ang lamang pa nga ni Noy Noy, nahabol pa nga ni Presidente Erap mula ng 1.8 million, bumaba ng 1.4 million lamang. Biglang nagkaroon ng blackout, brownout, walang resulta lumalabas sa loob. Hindi kuryenteng blackout, Hindi, information, data blackout. Oo, wala kang makikita. Kung ano yung huling bilang nung hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, parehas, hindi nagbago. Yun ang kapagkataka-taka. Anong nangyari noon? Nag-magic, kumbaga. At maya-maya, magdating mga alas 3, halos alas 3 ng madaling araw, eto na si Chairman Mero, nagsasabi, panalo na si Noynet, lamang niya 5 milyon. Tapos, lumabas ilang araw, eto nga yung 256 million registered voters. Parang nangyari yun. So, hindi nga nila ang computer, ang kilala ng taong, ordinaryong tao sa computer, hindi nagkakamali, basta't numero. Di ba? Tao pwedeng magkamali, bakit? Pero ito, hindi lang kung ilan bilang lang, kundi 200 milyong botante ang error niya. Okay. Natin yan, i-qualify natin yung statement na pag ang computer. Alam mo, bago ka dumating dyan, may mga quality assurance test. Gaya nung pagsubok nga ng CF card, kung tama ang bilang naman at saka sa bilang, yung palang 7 araw bago ilalan, hindi na tama. Ibig sabihin yan, may problema yung programa. At kailangan... At kaya umabot sa just 7 days before election, hindi nga nagkaroon ng review. Noon, So, hindi na nagkaroon ng review. Bago pa noon, hindi pa nagkaroon nung nangyari yon. Tapos sabay ito na, naglabasan na yung mga iba-iba yung petsa at malaki yung numero ng mga botante. So, ngayon, sa aming hanay, sa hanay ng aming kalakalan, ng mga computer experts, sinasabi namin na mukhang hindi ata tama yon. At nagsampa nga kami ng kaso laban kay Chairman Melo at kasama ng mga commissioners, ganoon din ang PPCRB, sa Ombudsman. At hanggang ngayon, wala pa kaming nababalitaan, hindi nakabalik sa amin yung aming samparang criminal charges and abuse administrative authority. So 2010 election yan, sa 2013 meron din. Pero bago tayo maubusan ng oras, pwede tayong pasadahan 2013 and let's fast forward to today. Yung problema today. So sa 2013, ang nangyari naman, mga ilang araw na lang, makaraan na yung halalan, saka na lang sila na pa-source code review. Anong halaga na nun? At lumabas naman nga dito nung 2013, yung tinatawag natin 60-30-10 pattern. Yun, maliwanag yun na ang epekto nito ay programa. Ano huwa yung 60-30-10? Sa buong Pilipinas, ang siyam na nakarangong mga senador ay hindi nagbago ng pwesto. Kung sino yung number 1 mula sa first canvass na maabot na ng mga ilang 800,000 votes cast
hanggang sa 21st canvas ng mga bumibilang ng mga 21 milyon, kung sinong nag-unang rango hanggang sa pang-siyam ay pares na tao. Pumunta ka sa Rappler.com, iganon mo yung mouse mo. Gumagalaw lang yung numero, pero yung tao hindi. Ay, ibig sabihin na yan, ang buong Pilipinas nagkakaisa. Kung sino yung number 1, yung lahat ng Pilipino, yun ang binutong number 1. Yung number 2, silang sa lahat. Pwede bang mangyari yun? Pwede kung merong nag-areglo ng May nag-areglo ng programa. Again, kaya kailangan ang source code review. Na sinasabi mo, ano na tayo ngayon sa 2016? 2016. Eto na, naglabas na ang COMELEC resolution. Dahil nga, pinagpipilit namin sa kalakalan na dapat ipatupad ang batas. Isa na dyan ang source code review. Ulitin natin, COMELEC Resolution number 9987. Ngayon, nung binasa namin ito, una, madalian nilang pinasa to at sinabi nila, nilabas sila ng ika-14 ng Setyembre at sinasabi daw, magsabit kayo ng mga representative sa petsa ng 22 ng Setyembre sa loob ng 8 araw. Ngayon, ang nilagay nila dyan, dapat mayroong isang representative ang political parties, may representative ang Accredited Citizens Arm, tulad ng PPCRB yan, ganyan? PPCRB, NAMPREL, and mga so ganyan, on. ano. And then, yung mga bantay halalan. Tapos yung IT community, 2 groups from the IT organization, and a host education institution. Kung let's say, kung doon nilalagay sa UP, yung UP. Oo, Kung okay. sa Ateneo, yung Ateneo. Ateneo. Kaya sa Lasal. Ngayon, at sinabi nila, dahil sa kulang sa lugar at kulang sa espasyo, itaboy na natin ang mga IT. Oo. Huwag na isama. Huwag na Bakit? isama. Sabi namin, ano na naman nakakaalam ng mga political parties at mga citizens arm? Sila ba'y nakapag-install ng mga ATM sa buong Pilipinas? Sila ba'y nakapag-install ng mga ginagamit natin doon sa mga mall, yung mga point of sale na tinatawag na naka-online yan? Sila ba'y meron ba silang karanasan sa pagtayo ng mga internet at website? Nakapagtaka. Tapos, although yung mga host educational institution, pwede sila, pero ang practice nila, teorya. Hindi yung karanasan nila sa kalakalan. Dahil minsan, pag tinakbo mo na sa totoong senaryo, meron sabit ang mga program. Katulad nila ng MRT, sumasabit-sabit na yung sabi nila, maayos naman, pero sumasabit. Ganon din ng mga takbo ng ating mga traffic lights. No? Ganon din ang computer. Ngayon, so, hindi na kami sinama dyan. At sinabi, sa araw ng Biyernes, sa ika-2 ng Oktubre, dapat daw magkakaroon daw ng review sa De La Salle University. Babalita lang namin sa araw na yon, kinansela. So, sige, hindi atras na yung atras na yung petsa. At ngayon, kami naman ay aktibo nag-a-attend sa Joint Congressional Oversight Committee na talagang nagsisiyasat tungkol dito sa So, Joint Congressional Oversight Committee, may miyembro galing sa Senado, may miyembro galing sa Kongreso na siyang nag-oversight o oversight. sa Tagalog ang oversight, no? Binabantayan. Yung sinusubaybayan yung mga pangyayari sa COMELEC. At alamin nila kung ang teknolohiyang ginamit sa mga nakaraang halalan ay sapat pa rin sa ating gawain o luma na. At sinasabi namin, luma na. Noon pa lang nung 2010, sinasabi na namin, may diferensya na to, luma na, hindi pero sino kami para sabihin yan at sabihin namin kung kami masusunod. Pero ngayon, sila pa rin ang pinagpipilitan. Bagamat marami na kaming nag-o-object ng lantara na. Kasi hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung PICOS na yan. At sa pool pa lang, at sinasabi lang, kayo naman, nagtatampo lang kayo dahil yung kandidato nyo. Kami po, hindi ho kami pumapanig kung ano mang politika o kandidato. Ang amin lang, maging matuwid lang talaga. Kasi aming kalakalan na to Kami nang kahiya-hiya naman ito na ipagmamalaki namin sa aming mga kasamahan sa buong mundo. Nasabi na sarili nyong halalan, hindi yung patakbo ng maigi. Paano pa kayo magpapatakbo? Nakaka-insulto sa amin yun. Kaya nga sa amin, maliban din dyan, sinasabi namin yan, hindi tama to at mali na. At sinabi lang, bawat isa lang representatibo. Ano ibig sabihin isang representatibo? Alam mo ho, ang pagsisiyasat ng source code, no, yung pagboto mo, pagbasa ng makina, isang programa na yon. Pagbilang, isang programa na yon. Paglilipat mo na yon, isang programa mo yun. At ipagsasama mo lahat yun, isang programa yun. Kaya ba ng isang tao yun? At sinasabi nila, kailangan sertifikado ng C, tsaka C++, tsaka Java. Sa tagalan namin sa industriya, yung mga marami nang marunong ng C++, magagaling na sila. Hindi naman sila hanggang ngayon sertifikado At dahil wala sila ng papeles sila, hindi na sila pwedeng tumingin. At saka, hindi lang hanggang programmer level ka. Dapat intindihin mo pati yung
transmission, network administrator kailangan mo dyan. Pati rin yung database administrator. Hindi niya lahat kinuha yung kwalipikado ng database administrator kasi doon mo malalaman kung yung pagbibilangan ng total number of registered voters, yung sa database management, yung pagbabato ng mga resulta. Doon sa mga ordinaryong source code review for other applications, nababasa ko na kung minsan na 6 na buwan, kung ang haba niyan, no, para masiguro na ayos yung source code. Ito, ilang araw lang ba ang oras lang pinag-uusapan? Ito pa nakakatawa. At sinabi mo kailangan, dapat doon sa premises nila, sa kanilang lugar. At kailangan sa loob lang ng 8 oras. Sabi namin, ano yan? Yung parang meron pa bakuran. Tapos sila pa masusunod. Ito lang, walkthrough ang tawag nga nila. Ano yung walkthrough? Question lang, for example, yung source code, ilang lines of instructions yan? Marami. Programmer, hindi ba? Programmer. Libo ba yan? Libo. Sa 8 oras, i-reviewin mo yung libo. May 10,000 ba yan? Mahigit. 20,000? Kasi pinagsama-sama mo yung lahat ng bawat yung mga maraming functions, no? Hindi, una, no? Aalamin mo muna. Yung mga kandidato pa, iba-iba ang mga pwesto niyan. May mga pabawat distrito yan. So, yun pa lang, paano sinasala ng program na yung para sa distrito mo sa distrito ng iba? Si Bautista ba, Chairman Bautista, at si Guanzon, Commissioner, and so on, IT people ba sila? Hindi. O, paano nila maintindihan din Wala yan? Hindi. Umaasa lang sila doon sa pinaka-senior sa kanila, si Commissioner Christian Robert Lim, na sa aming palagay at sa aming naobserbahan, wala pa rin siyang kakayanan na alamin ito. Bagamat siya na pinaka-senior, pero kahit pa paano, maski pinagpalit niya dating si Commissioner Goyo or Lara Sabal, wala rin silang alam. Hanggang ngayon, wala silang alam. Okay. Now, we have 2-3 minutes left. Importanteng isuma to na talagang malinaw na iniiwasan ng COMELEC na iharap ang source code sa mga nakakaintindi. Number 1. Number 2, importante din mabigyan ng diin, hindi ordinaryong tao makakaintindi ng source code review. Pangatlo, sa aking impresyon sa ating diskusyon, ang source code review ay hindi pwedeng matapos sa ilang oras lang. Ito ay kung minsan buwanan yan. At dosena-dosenang mga nagre-review niyan. So, anong gagawin ng mga nakakaintindi nito dito sa problemang ito ngayon? Ang payo namin sa mga ating mga tagapunod, ating mga mamamayan sa buong bansa, ay maging masigasig, maging maingay at sabihin nila kailangan namin masuriin ang bawat computer. Pagdating ng mga PICOs doon, kailangan kumbaga, katilatisin nila at pansinin nila ng mabuti na ito ba'y tama ba ang bilang. Pag mali, sabihin nila. At sabihin, hindi tama ang bilang yan. Pero huwag sila masustento doon pala sa unahan. Tingnan nila hanggang pag-transmit, hanggang doon sa Pero after the fact na yun kung yung source code ay hindi talagang seryoso ang review, ano mang mangyayari matapos nitong paggamitin ng source code na hindi perfecto, tainted na yan Parang nakita natin gaya ng ginawa niya sa mga nakaraang halalan, parang sadya na yan para pandaraya. At talaga na natin, may mga kanilang mga motibo, ang mga nakapwesto ngayon sa ating halalan. halalan. Hindi ba kayo magpa-file ng kaso para papigilan ito? O ba i-compel sila na mag-review ng maayos? Marami na nakasampa ng kaso. Ang aming role na lang dyan, kami na lang kumbaga, amicus curiae, friend of the court. Kami nalang magpapaliwanag sa korte, papaano ang sistema nito. Kasi kung pumapanig kami sa mga napipetisyon, malalagyan kami na kami pumapanig sa nag-oppose. Kaya kailangan patas kami sa lahat. Hindi naman sinasabing tama sila at mali ito. So, am I justified, last question, to distrust the result of this election again in 2016 that sinasabi ko, wala akong panipaniwala o believe dito sa madarating na eleksyon. Sa kalagayan ngayon, oo. Okay, yun ang sagot and maraming salamat po. We'll have Toti Casino and the others from the computer IT sector to join us further in the coming weeks to explain this. Maraming salamat po and stick to us until the second segment. So, the 20...